Magandang gabi mga kaibigan. Sa bawat tahanan, may mga kwentong hindi laging kayang sabihin. May mga lihim na pilit tinatago sa ngiti at may mga sugat na hindi kayang gamutin ng paglimot. Ito ang kwento ni Olivia. Isang asawa, isang ina, at isang babaeng minsang nagmahal ng buong buo hanggang sa siya rin ang naging biktima ng sariling paghihigante. Marami ang magsasabing mali siya. Marami ang huhusga. Pero sa bawat pagkakamali, may isang pusong umiyak, humihinging ang pag-unawa. At sa bawat pagtataksil, may isang kaluluwang nanghihina na minsan lang gustong maramdaman na siya rin ay karapat-dapat mahalin. Sa gabing ito, pakinggan natin ang isang kwento ng pag-ibig, paghihiganti, at mga desisyong binayaran ng luha. Isang kwentong magpapaalala sa atin na kahit ang pinakamalakas na puso, kapag nasaktan ng paulit-ulit, ay maaari ring magkamali. Ito ang pagtataksil ni Olivia. Isang kwento ng dalawang pusong parehong lumaban, pero parehong natalo. Ang buhay namin ni Jonathan ay nagsimula sa pag-ibig na puno ng saya at pangarap. Bago ko pa man maramdaman ang pait ng pagkakanulo, siya ang una kong minahal ng totoo. Isang marino, matalino, mabait, at mapagmahal. Sa tuwing uuwi siya mula sa barko, parang may pista sa bahay. Laging may pasalubong, laging may halakhak, laging may yakap na mahigpit. Nang minsan niyang sabihin na ako raw ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay, naniwala ako agad. Dahil, sino ba naman ako para magduda sa lalaking halos sinasamba ng puso ko? Nung kinasal kami, parang perpektong kwento ng isang pelikula. May simbahan, may ngiti, may mga salitang pangako na habang buhay. At tulad ng karamihan, naniwala akong sapat na ang pag-ibig para manatiling buo ang isang relasyon. Pero hindi ko alam, darating ang panahon na iyon mismo ang magtutulak sa akin sa bangin ng pagkakamali. Lumipas ang mga taon, nagkaroon kami ng anak at pinili kong maging plain housewife. Sinunod ko ang gusto ni Jonathan, wag nang magtrabaho, magpahinga na lang, alagaan ang bata. Sa simula masaya, tuwing tatawag siya mula sa barko. Lagi niyang sinasabi, para ito sa atin, love. Konting tiis, konting sakripisyo, makakamit din natin ang gusto nating buhay. At ako naman, naniniwala, umaasa, naghihintay. Hindi ko alam na habang ako ay tahimik na nag-aalaga ng tahanan, unti-unti palang nawawala ang espasyong dati ay sakin lang nakalaan. Isang umaga, habang naglilinis ako ng mga lumang gamit, may nakita akong lumang laptop sa cabinet. Luma, berde pang screen, parang wala na dapat laman. Pero nang binuksan ko iyon, doon ko unang natagpuan ang mensaheng magpapabago ng lahat. Mga chat, mga larawan, at mga salitang hindi para sa akin. At doon ko unang naramdaman ang pagyuko ng mundo ko. Ang bigat na hindi ko alam kung paano ko babalikatin. Sa mga sandaling iyon, gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa langit, bakit sa akin? Pero ang tanging nagawa ko lang ay umiyak. Dahil minsan, kahit may katotohanan sa harap mo, ayaw mo pa ring paniwalaan. Mula noon, nagbago na ang lahat. Ang bawat tawag niya ay parang sugat. Ang bawat mahal kita ay parang tanikala. At ang bawat gabi ay puno ng tanong na walang kasagutan. At doon nagsimula ang una kong pagbitaw hindi sa asawa ko kundi sa sarili ko. Ang tahimik kong puso, unti-unti nang napalitan ng galit. At sa ilalim ng galit na iyon, nagsimulang umusbong ang isang ideyang hindi ko pa noon inakala na kaya kong maghigante. Mula ng araw na iyon, hindi na naging pareho ang tingin ko sa mundo. Ang bawat tawag ni Jonathan mula sa barko, dati ay musika sa tenga ko. Ngayon, bawat salitang naririnig ko mula sa kanya, parang tunog ng basag na salamin. Minsan,
maririnig ko pa rin siyang magsasabing, "Love, pag-uwi ko, magbabakasyon tayo sa Batanes ha?" At ako naman, binggiting bilit, sabay sabing, "Oo love, sige." Pero sa loob ko, parang may apoy na unti-unting lumalaki. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman mong niloko ka o ang magpanggap araw-araw na ayos ka lang. Araw-araw, kailangan kong ngumiti para sa anak ko, para sa mga kapitbahay, para hindi nila mapansin ang basag kong loob. Pero sa gabi, sa tuwing mag-isa ako sa kama namin, naririnig ko ang sarili kong humihikbi nang walang tunog. Ang luha ko, tahimik, pero mabigat parang tinig ng babaeng niloko at iniwan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa veranda, may dumaan na tanong sa isip ko na halos ikahiya kong isipin. Paano kaya kung maramdaman niya rin ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Una, tinaboy ko ang tanong na iyon. Sabi ko, hindi ako ganun. Hindi ako manloloko. Pero habang lumilipas ang mga araw, habang paulit-ulit kong nakikita ang mga screenshot ng pagtataksil niya, unti-unting nag-iba ang panalangin ko. Dati, dasal ko ay sana bumalik ang asawa kong tapat. Ngayon, ang dasal ko sana makaramdam siya ng sakit na gaya ng sakin. At doon ko napansin, ang puso ko, hindi na puro pag-ibig. May tumutubong galit, mabagal pero malalim. Parang damong unti-unting sumasakal sa mga alaala namin. Galit na may halong pangungulila. Galit na may kasamang tanong. Bakit ako pa ang kailangang maging mabuti kung siya mismo ang unang nagkasala? Hanggang isang araw, nakilala ko si Arman. Isang simpleng binata, tahimik, magalang, at tapat sa trabaho. Wala akong balak noon, pero sa bawat ngiti niya, parang may kakaibang katahimikan akong naramdaman. Sa bawat good morning po, Ma'am Olivia, parang unti-unti niyang pinapalitan ng liwanag ang dilim sa loob ko. At doon nagsimula ang panganib. Ang sandaling alam mong delikado, pero hinahayaan mo na lang dahil pagod ka ng lumaban. Minsan, ang tukso ay hindi dumarating na may malalakas na yapak. Tahimik itong sumisingit sa pagitan ng mga sandaling mahina ka. Ganun ang nangyari sa akin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero isang araw, napansin ko na lang na inaabangan ko na si Arman tuwing umaga. Siya ang bagong driver na ipinakilala sa akin ng pamilya ni Mang Erning. Tahimik, magalang, laging may po at opo. Sa una, wala lang simpleng empleyado lang siya. Pero sa mga sumunod na linggo, naging mas madalas na siyang kasama ko sa biyahe, sa grocery, pati sa mga simpleng lakad sa bayan. At sa tuwing nag-uusap kami, may kakaibang gaan sa loob ko. Isang hapon, habang papauwi kami galing sa palengke, nakita kong nakatingin siya sa akin sa rearview mirror. Nahuli ko siyang nakatitig at mabilis niyang ibinaling ang tingin. Ngumiti ako, bahagya lang, pero sa loob ko, may kung anong kilig na matagal ko nang hindi naramdaman. Matapos ang mahabang katahimikan, sabi niya, "Ma'am, napakabait niyo. Kung ako po yung asawa niyo, siguro hinding-hindi ko kayo iiwan." Tahimik lang ako. Pero ang mga salitang yun, parang tinik na humiwa sa puso ko. Mabait. Hindi ako sanay marinig yun mula sa isang lalaki, lalo na't matagal na akong hindi pinupuri ni Jonathan. At doon ko unang naramdaman ang tukso. Hindi sa kilos, kundi sa pakiramdam ng may taong nakikinig, may taong nagbibigay halaga, kahit sandali lang. Habang tumatagal, nagiging mas madalas ang aming usapan. Tungkol sa pamilya niya, sa mga pangarap niya, at minsan tungkol sa mga bagay na masyadong personal. Ma'am, alam niyo ho, kung minsan, hindi kailangan ng luho para maging masaya. Minsan, sapat na yung may taong totoo sa'yo. Hindi ko alam kung anong sagot ang nararapat, pero nang sandaling iyon,
Parang gusto kong umiyak dahil matagal ko nang hindi naririnig ang salitang totoo. At doon nagsimula ang kakaibang koneksyon. Isang tahimik na pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang taong parehong sugatan. Hindi ito kagaya ng pag-ibig na puno ng pangako, kundi isang uri ng paglapit na dala ng parehong sakit. At alam kong mali, alam kong delikado, pero sa sandaling iyon, ang mali ay tila nagmistulang kanlungan. Sa bawat ngiti niya, sa bawat ingat po, Mom, parang unti-unting nagigising ang isang bahagi ng puso kong matagal ng tulog. At sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung nilalabanan ko pa o tinatanggap ko na gabi na noon ang unang mangyari ang hindi ko inasahan. Kagagaling ko lang sa isang reunion ng mga dating katrabaho ko. Pag-uwi ko, nandoon pa rin si Arman sa garahe, nililinis pa rin ang kotse. Kahit lampas 9:09 na ng gabi. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ko sa kanya, habang inaayos ko ang buhok kong ginulo ng hangin. Ngumiti lang siya at sabing, gusto ko lang ho siguraduhin na maganda pa rin bukas tong kotse nyo, ma'am. Sa bawat ngiti niya, sa bawat enggat po, ma'am, parang unti-unting nagigising ang isang bahagi ng puso kong matagal ng tulog. At sa unang pagkakataon, hindi ko na alam kung nilalabanan ko pa o tinatanggap ko na. Gabi na noon nang unang mangyari ang hindi ko inasahan. Kagagaling ko lang sa isang reunion ng mga dating katrabaho ko. Pag-uwi ko, nandoon pa rin si Arman sa garahe. Nililinis pa rin ang kotse kahit lampas 9:09 na ng gabi. Arman, sabi ko, bakit ka pa rin nagtitiis sa ganitong trabaho? Ang bata mo pa, ang dami mo pang pwedeng gawin sa buhay. Ngumiti siya. Ma'am, hindi ho madali ang buhay sa amin. Kailangan kong kumayod para sa pamilya ko. At sa totoo lang, masaya naman po akong magtrabaho rito. Mabait kayo. Iba kayo sa lahat ng nakatrabaho ko. Iba raw ako. Simpleng linya, pero parang may dumaan na kuryente sa katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa gabi, sa pagod, o sa lungkot. Pero nang nagtagpo ang mga mata namin, parang huminto ang oras. Tahimik, walang salita, hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Maingat, nanginginig, parang natatakot. At sa sandaling iyon, hindi ako umatras. Hindi ko rin siya tinignan bilang empleyado. Tinignan ko siya bilang isang taong nakakaintindi sa sakit ko, isang taong hindi ko kailangang magpanggap sa harap niya. Dahil kay Arman, parang nakahanap ako ng tahimik na kanlungan. Isang lugar kung saan pwede akong maging ako kahit mali. Mula noon, mas naging madalas ang aming kwentuhan. Minsan sa veranda, minsan sa loob ng kotse kapag bumabiyahe kami, minsan simpleng kwentuhan lang. Pero sa bawat tawa, sa bawat tinginan, may lihim kaming pareho ng naiintindihan. Hanggang isang gabi, habang nakaupo kami pareho sa mahabang silya sa garahe, tinapik niya ang tabi niya. Ma'am Olivia, dito ho kayo. Umupo ako at ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Hangin lang ang naririnig namin. Pagkatapos ay nagsalita siya, Ma'am, pwede ko bang sabihin sa inyo yung totoo? Tumingin ako sa kanya at doon ko narinig ang mga salitang hindi ko na mababawi. Simula ho nung una ko kayong makita, iba na ho talaga ang naramdaman ko. Ang mga salitang iyon simple, tahimik, pero kumirot sa loob ko ng mas malalim pa sa dapat. At nang hinawakan ko muli ang kamay niya, alam kong nagsimula na ang lihim naming dalawa. Mula sa katahimikan, sumibol ang isang ugnayan na hindi dapat mabuo. At sa gitna ng gabing iyon, hindi ko alam kung alin ang mas matimbang, ang takot kong mahulog o ang kagustuhan kong maramdaman muli kung ano ang ibig sabihin ng mahalin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa gabing iyon,
Siguro dahil sa pagod. O baka dahil sa mga taon ng pangungulila. Pero alam kong may isang linya akong nilampasan. Isang linya na hindi ko na kayang balikan. Gabi iyon ng ulan. Tahimik ang buong bahay. Matapos naming manood ng pelikula ni Arman sa sala, nauwi ang lahat. Sa isang mahabang katahimikan, ang tunog ng ulan sa bubong, ang tanging musika naming dalawa. Tumingin siya sa akin. May halong kaba at pagnanais sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung asawa pa ba ako ni Jonathan. O isang babaeng gustong makalimot, kahit sandali lang. Ma'am Olivia. Bumigkas siya ng mahina, parang natatakot. Pero bago pa niya matapos, hinawakan ko na ang kanyang mukha at idinikit ang labi ko sa kanya. Isang halik na hindi marahas, hindi rin inosente. Isang halik ng dalawang taong parehong sugatan. Mini, mabiga, mape. Sa bawat sandali, parang sinasabi ng puso ko, ito ang kapalit ng sakit na ibinigay niya sa'yo. At habang yakap ko si Arman, parang unti-unti akong natutunaw sa init ng paghihiganti. Hindi pag-ibig ang nagtulak sa akin. Hindi rin pagnanasa, kundi ang hangaring iparamdam sa sarili kong kaya ko ring masaktan at manakit. Ngunit nang matapos ang lahat, doon ko naramdaman ang bigat ng kasalanan. Tahimik lang siya, nakayakap sa akin, habang ako hindi makatingin. Sa pagitan naming dalawa, ang hangin ay mabigat hindi dahil sa init, kundi sa guilt na pareho naming naramdaman. Ma'am, bulong niya. Patawarin niyo ho ako. Umiling ako. Huwag mo kong tawaging Ma'am Arman. Dahil ngayong gabi, hindi ako amo mo. Mula noon, nagbago ang lahat. Ang simpleng good morning po ay napalitan ng tahimik na mga titig. Ang mga biyahe naming magkasama ay puno ng tensyon. Lahat ng kilos namin ay may halong takot at pagnanasa. At kahit alam kong mali, hinayaan ko na lang. Dahil sa bawat paghawak niya sa kamay ko, parang bumabalik ang mga parte ng sarili kong nawala sa pang-aabuso ng asawa ko. Ngunit sa tuwing nagtatama ang mga mata namin, alam kong may mabigat kaming lihim na kailangang itago. Isang kasalanan na, kahit gaano pa namin subukang itago, ay unti-unting kakain sa konsensya naming dalawa. At doon nagsimula ang tunay na bagyo. Ang relasyon naming nakatago sa dilim, na unti-unting magdudulot ng pagbagsak ng lahat ng itinago kong dignidad at kapayapaan. Minsan, ang mga bagay na nagsimula sa kasalanan ay unti-unting nagkakaroon ng anyo ng pagmamahal. Hindi ko iyon ginusto, pero nangyari sa bawat araw na lumilipas. Habang mas nakikilala ko si Arman, parang mas lalo kong nakikita ang sarili kong matagal nang nawala. Naging mas madalas ang pag-uusap namin. Hindi na lang tungkol sa trabaho o sa mga simpleng bagay, kundi tungkol sa buhay. Sa mga pangarap, sa mga takot naming pareho, at sa mga gabi na magkasama kami sa veranda, kapag tahimik ang paligid at tanging hangin lang ang humahaplos sa amin, parang lahat ng kasalanan ay nagiging tama. Alam mo, Arman, sabi ko minsan, ang tagal ko nang hindi nakarinig ng salitang, kumusta ka ba talaga? Walang tanong na ganun galing sa asawa ko. Puro trabaho, puro pera, puro dahilan. Tumingin siya sa akin at marahang sinabi, hindi niyo deserve na mapagod magiza, Ma'am Olivia. Dun ko napagtanto, ang kasalanan ay hindi laging tungkol sa pisikal na bagay. Minsan, nagsisimula ito sa pagnanais na maramdaman mong may isang taong nakakaintindi sa'yo. At si Arman, sa simpleng presensya niya, ay unti-unting ginawang tahanan ang mundo kong matagal lang malamig. Naging mas madalas ang pagdalaw niya sa bahay, kahit hindi ko sinasabi. Minsan, magdadala siya ng kape. Minsan, ng tinapay. At minsan,
ng bulaklak na walang kasamang salita. Hindi na ako nagtatanong kung bakit, dahil sa loob ko. Alam kong iyon ang paraan niyang sabihin na, nandito lang ako. At oo, natutunan ko siyang mahalin. Hindi dahil gusto kong saktan ang asawa ko, kundi dahil naramdaman kong kahit sa panandaliang panahon, may isang taong minahal ako hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto lang niya. Ngunit sa bawat tawa, sa bawat yakap, alam kong may hangganan ng lahat. Alam kong sa oras na bumalik si Jonathan, lahat ng ito ay mawawala na parang usok. Pero sino ba ang kayang tumigil sa gitna ng kaligayahang matagal mong hinintay? Kaya kahit alam kong mali, pinili kong gituloy, pinili kong damhin ang bawat sandali. Dahil minsan, kahit ang kasalanan, nagiging kanlungan ng mga pusong nauuhaw sa pagmamahal. At sa bawat halik naming dalawa, alam kong may patutunguhan itong mas malalim. Isang pag-ibig na hindi ko kailanman hiningi, pero natutunan kong yakapin ang bawat kasalanan. Gaano man ito kasarap sa simula, ay may araw din ng pagbabalik ng katotohanan. At dumating iyon nang hindi ko inaasahan. Isang hapon iyon tahimik, parang karaniwang araw lang. Si Arman ay nasa garahe. Nililinis ang kotse habang nag-aabot ako ng merienda. Tawa kami ng tawa. Wala kaming ibang iniisip kundi ang sandaling iyon. Hindi ko alam. Iyon na pala ang huling pagkakataong tatawa ako ng ganun. Habang abala kami sa pag-aasaran, hindi ko narinig ang tunog ng gate na bumukas. Hanggang sa isang tinig na matagal ko nang hindi naririnig ang biglang bumasag sa lahat. Olivia? Nanigas ang buong katawan ko. Parang naputol ang hininga ko. At nang lumingon ako, nandoon si Jonathan. Nakapamulsa, may dalang maleta, at mga matang puno ng pagtataka, sakit, at galit. Nang makita niya kami, ang mundo ko ay biglang tumigil. Ang tinig niya, pabulong, pero mabigat. Anong ibig sabihin nito, Olivia? Hindi ako agad na nakasagot. Si Arman ay mabilis na umatras. Mukhang gustong tumakbo pero hindi alam kung saan. Sa loob ng ilang segundo, lahat ng lihim naming tinatago sa mga gabi ng ulan ay biglang nabunyag sa liwanag ng hapon. Jonathan, tanging nasabi ko. Ngunit bago ko pa masundan, hinampas niya ang kamao niya sa pinto ng garahe. Sa bahay natin mismo? Dito mo ginawa to? Wala akong maisagot. Dahil lahat ng paliwanag ay magiging kasinungalingan lang. Ang tahimik kong paghihiganti, ang mga gabing nilamon ng kasalanan, lahat ngayon ay bumabalik sa akin. Masakit, nakakahiya, nakakatakot, hindi ko man lang namalayan na tumutulo na ang luha ko. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil bigla kong naintindihan. Ang galit na matagal kong inipon laban sa kanya, ngayon ay ako na mismo ang naging biktima nito. Tiningnan ko si Jonathan. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero mas ramdam ko ang bigat ng pagkawasak sa kanyang loob. Si Arman ay nakatayo lang sa tabi, walang masabi. Lahat kami tahimik. Pero sa pagitan naming tatlo, may mga salitang hindi kailanman masasabi. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal, Olivia? Mahina niyang sabi. At ganito mo lang sisirain ang lahat? Sa sandaling gayon, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya kung bakit gusto kong isigaw lahat ng sakit na tinago ko sa loob ng maraming taon. Pero wala akong lakas. Dahil kahit anong dahilan ang sabihin ko, hindi na mababago ang katotohanan. Naniloko ko siya, gaya ng panlolokong ginawa niya sa akin. At doon, sa harap ng lalaking minsan kong minahal at ng binatang naging takas ko sa sakit, alam kong nagsimula na ang tunay na kabayaran ng lahat. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil ang mundo ko. Ang bahay na minsang puno ng tawanan ay napalitan ng katahimikang halos pumutok sa bigat.
Si Jonathan ay hindi na nagsalita. Ilang araw siyang nanahimik, walang sigaw, walang suntok, pero bawat tingin niya sa akin masakit kaysa anumang salita. Si Arman naman umalis kinabukasan. Hindi nagpaalam. Isang simpleng text lang ang iniwan niya. Patawarin mo ako, Ma'am Olivia. Hindi ko ginusto. At nang mabasa ko iyon, dun ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng lahat. Ang pag-ibig na nagsimula sa sakit ay nauwi sa pagkawasak ng 3 buhay. Lumipas sa mga araw na parang mga taon. Si Jonathan, tahimik lang sa bahay. Hindi ko alam kung naghihintay siya ng paliwanag o kung pinipilit niyang wag nang maramdaman pa ang lahat. Minsan, maririnig ko siyang naglalakad sa sala, humihinga ng malalim, para bang pinipigilan ang sariling sumabog. At ako'y umiiyak sa bawat sulok ng bahay na dati parang tahanan. Hanggang isang gabi, umupo siya sa tabi ko, hawak ang tasa ng kape, na ako mismo ang nagtimpla. "Olivia!" Mahinahon niyang sabi. "Gusto kong marinig mula sa iyo." "Bakit?" Hindi ko agad nasagot. Dahil paano mo ipapaliwanag ang isang kasalanang bunga ng pagkapagod? Paano mo ipagtatanggol ang puso mong nanghina sa kakahintay? Huminga ako ng malalim, sabay sabi, "Dahil ginawa mo rin, Jonathan. Ginawa mo rin sa akin ang sakit na to. At hindi ko na kinaya." Tahimik lang siya. Walang galit, walang iyak. Ngunit ramdam kong sa mga sandaling iyon, ang mga puso naming dalawa ay pareho ng wasak, parehong may kasalanan, parehong may sugat, at parehong walang panalo. Kinaumagahan, nag-empake siya. Walang drama, walang paalam na malalim. Tumingin lang siya sa akin at sa anak namin. "Alagaan mo siya," sabi niya. "At kung kaya mo, patawarin mo rin ang sarili mo." At tuluyan siyang umalis. Habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo, parang unti-unting humihiwalay din ang bawat piraso ng pagkatao ko. Ngayon, mag-isa akong nakatira sa bahay na minsang puno ng alaala. Wala si Jonathan, wala rin si Arman. Ang naiwan lang ay ako at ang mga tanong na walang sagot. Kung may natutunan man ako, iyong hayito. Sa pagtataksil, walang tunay na panalo. Walang mas nanalo sa ganti. Dahil sa huli, pareho lang kayong talo. Sa tiwala, sa pagmamahal, sa katahimikan ng sarili. At sa bawat gabing tahimik kong pinagmamasdan ang anak kong natutulog, ang tanging panalangin ko na lang ay sana hindi niya maranasan ang parehong sakit na pinagdaanan ko. Sana sa kanya magsimula ulit ang isang pag-ibig na totoo. Dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Isang kwentong puno ng pagsisisi, ng mga salitang hindi nasabi, at ng mga damdaming hindi na kailanman maibabalik. Si Olivia isang babaeng nagtangkang gumanti, pero sa huli, siya rin ang nasaktan ng pinakamatindi. At si Jonathan, isang lalaking nagkamali, pero huli na ng kanyang maunawaan na ang tunay na pagkababae ay hindi nasusukat sa pagkakamali, kundi sa kakayahang umamin, magsisi, at bumangon muli. Sa buhay, may mga desisyong hindi na natin kayang bawiin. May mga sorry na huli nang sabihin. At may mga sugat na kahit anong paglimot ay mananatiling ala na minsan sa pag-ibig, pareho tayong marupok. Ngunit kung may aral mang iiwan sa atin ang kwentong ito ay simple lang. Huwag tayong maghiganti sa paraang sisira sa sarili nating katahimikan. Dahil sa pagtatapos ng lahat, ang kapatawaran hindi sa iba, kundi sa sarili. Ang tunay na simula ng paghilom. Ako si Miss Kappa at ito ang inyong Dear Confessions.
Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa mga pusong kailangan ng paalala. Na kahit gaano kalalim ang kasalanan, may pag-asa pa ring bumalik sa kabutihan. Hanggang sa muli, ito ang kwento ni Olivia. Ang babaeng nagtangkang gumante, pero natutong magmahal muli